Maupo po tayong lahat. Let's all be seated. Konnichiwa. Konnichiwa! Okay, so, malamig ba dyan? Winter ba dyan? Winter na winter, no? So, nung nakarang linggo, ang Facebook naming mag-asawa ay na-disable. Ang nakakalungkot dito yung Facebook namin na yun ay para sa aming buong pamilya. At 15 years na sa amin na hindi nagkakaproblema. So, biglang nawala. Hindi namin alam kung bakit. Sabi, merong violation ng community standard. Hindi naman kami aware. Kasi kami naman, post lang ng post, comment ng comment. Ganun lang. Hindi namin alam na may darating palang pagkakataon na mawawala din. Kaya yung time na, wala na kaming access, nagpanic na kami, lalo ang miss ko, panic, nalungkot na kami. Kaya sabi ko, yung time na yon na talagang hindi kami nalulungkot dahil wala ng Facebook. Nalulungkot kami dahil sa memories ba na naipon doon. Kasi yung mga bata na, yung mga anak namin, maliliit pa sila noon. Nandun na sila, hindi namin doon na pag gusto naming balikan yung mga memories namin ay amin lang ini-scan. Pero ngayon wala na. Tahimik ng buhay. So, hindi pa binabalik. Kaya, isa sa mga natutunan ko at sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, isa lang ang dapat nating matutunan dito. Na hindi lahat dapat nakakonekta doon sa isang bagay na akala natin eternal na habang buhay na. Kaya nga sabi ko, mula ngayon, talagang ang gawin lang natin ay huwag tayong masyadong kumapit sa mga ganyan, social platform. Kaya kayo rin, huwag kayo masyadong kumapit sa mga social platform, kundi bigyan nyo ng time yung panahon nyo, mas lalong bigyan natin ng time yung kapit natin sa Diyos, sabi nga. So ito yung related sa ebanghelyo natin ngayon, na dito ay, kung nagsimba kayo kanina, ang first reading ay kay Jeremiah, kay Prophet Jeremiah, na sinabi niya na, "Cursed is the one who trusts in human beings, who seeks this strength in flesh." Parang parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Parang sinasabi niya, bakit ka magtitiwala sa katulad mo rin na mahina, may hangganan? Bakit ka magtitiwala sa mga bagay-bagay dito sa mundo na alam mo namang mawawala, na alam mo namang kahit sa isang iglap ay hindi mo pagkakatiwalaan? At sinabi ni Jeremiah sa pangalawang stanza na, "Blessed is the one who trusts in the Lord, whose hope is the Lord." Maligayang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So ito makita natin na dito sa first reading pa lang ay nakita natin na tinuturuan na tayo kaagad ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Na hindi tayo dapat kumapit sa ibang bagay, kundi kumapit tayo sa Diyos. Dahil sa Kanya lang natin matatagpuan ang pagpapala at kaligayahan. Yan. At doon sa salmong tugunan natin, sa Tagalog, sabi niya, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang mga umaasa sa Panginoon. Blessed are they who hope in the Lord. So makita natin dito, yung tema ng buong araw sa misa ay about hope. At natataon naman na itong taon na ito ay dineklara ng simbahan natin na yung Pilgrims of Hope. Tayo, mag-focus sa pag-asa, sa hope. Ikaw ba'y nawawalan ng pag-asa? Ikaw ba'y nangihina? Ikaw ba'y may problema? At para bang hindi ka na tinutugon ng Diyos sa iyong mga problema?
So, sabi nga, blessed are they who hope. Ano ba yung pinagsinabing blessed? Pag ikaw ay blessed, hindi yung blessed na blessed ako, hindi lang yung material na bagay. Hindi lang yung mga gamit natin, pera natin. Kundi a blessed person is the one who is favored by God. Yung bang nasa iyo lagi ang Diyos, may problema ka man, mayroon ka bang pinagdadaanan sa buhay, sigurado na sasamahan ka ni Lord. Hindi ka manghihina. You are blessed if you are experiencing His grace. Na nakaka-experience ka ng bigla na lang may dumating sa'yo na hindi mo naman inaasahan na magandang bagay. Those are graces. At you are blessed if you can live according to God's will. Nakakabuhay ka ng malaya sa mga gusto niyang pinapagawa sa'yo. Hindi ka bilanggo sa isang bagay. Hindi ka bilanggo sa isang tawag dito, gawi na hindi ka makalaya-laya. Kundi malaya mong nagagawa yung gustong ipagawa ng Diyos sa'yo. So, kung titignan natin yung unang verse ng binasa natin na gospel, sa Tagalog, ay sa English muna, blessed are the poor, for yours is the kingdom of God. Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga dukha. Blessed are the poor. Dito ay, kuminsan, ang tingin lang natin sa poor, yung mga mahihirap lang na tao. Yung mga nasa slum places, yung mga lugar na kung saan mahihirap, yung mga walang makain, walang tirahan. Hindi lang yon. Ang binibigyan ng Diyos dito na importansya ay yung karukhaan natin sa spiritual, poverty of spirit na tinatawag. Na ano ba yung poverty of spirit? It is a recognition of our need for God. Yung alam mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka man mahirap, pero alam mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. And when you have that poverty of spirit, nasa iyo ang kababaang loob, humility, nasa iyo ang tiwala sa Diyos. Isa sa mga paborito kong verse sa Bible, yung John 15:5, without me, you are nothing. Mula nung ako yung nakapag-attend ng Life in the Spirit seminar, 32 years ago, ay ito na yung aking pinanghawakan araw-araw. Without me, you are nothing. Without God in my life, I am nothing. Kaya anong meron man ako, ano man yung ibigay niya, mayaman, may pera man o wala, may material man o wala, may trabaho man o wala, lagi mong ginahawakan, Lord, without you, I am nothing. Meron man ako nito, but without you, mawawala din ito. Diba? Lagi kong sinasabi, kung ano yung meron ka ngayon at hindi mo iningatan, maaring kunin ni Lord. Ibigay sa mga taong mag-iingat. Diba? Ibang iniisip mo pa lang na dapat ginawa ko to. Pero hindi mo, pinagpaliban mo, hindi mo ginawa. Kita mo na lang sa ibang araw, ba't ginawa niya? Yun yung iniisip ko. Kasi inilipat ng Diyos yung dapat para sa'yo. So, a poverty of spirit ay yung dependency on God. Yung lahat ng provision mo sa buhay, sa trabaho mo, sa boss mo, sa amo mo, kung saan ka man, nagdedepende ka lagi sa Diyos. Pag wala kang trabaho, magdedepende ka sa Diyos. Pag wala kang bonus, magdedepende ka sa Diyos. Pag wala kang ka-love life noong February 14, nagdedepende ka sa Diyos. Ibig sabihin, only God knows what is good for us, for you. So we need to, the poverty and spirit, kaya sabi niya, mapalad kayo may mga dukha, poverty of spirit, kasi yours is the kingdom of God. Maghahari ako sa inyo. Pag pinayagan natin, kung meron tayong humility, meron tayong tiwala sa Diyos, maghahari ang Diyos sa buhay natin. Sa papanong paraan? Siyempre, sa araw-araw nating buhay,
mararamdaman mo na laging kasama mo ang Diyos. Ginagabayan ka ng Diyos. Meron kang kagalakan sa buhay. So, ang dapat tinatakbuhan natin, unang-una, nilalapitan ay ang Diyos. Pag may problema tayo sa pera, takbuhan agad ang Diyos. Takbuhan agad ang Diyos. Huwag yung saan mangungutang. Uutangan ko si Sister Sonia, ganyan. Uutangan ko si... Mamaya, away na, di ba? Kaya hindi ka na makabayad. Pero kung may problema ka sa utang, ay pera, at Lord, sabihin mo, wala ako nito, ikaw lang ang gagawa ng paraan. Gagawang paraan ng Diyos, sigurado. Basta lang magtiwala ka sa Diyos. Sa relationship, sa relasyon sa mag-asawa, bakit ganon na nagkakaproblema? Kung minsan, hindi kasama ang Diyos. Sa mga bata, may problema ka sa Pilipinas dahil hindi sumusunod yung anak mo o dyan. Ibigay mo kay Lord. Hindi mo pwedeng kimkimin, hindi mo pwedeng akong bahala sa anak ko, Lord, dyan ka lang. Panoorin mo lang ako, hindi pwedeng ganon. Kailangan sabihin mo, Lord, hindi ko kaya itong anak ko. Pwede ba? Ikaw nang bahala. Ganon. Trabaho natin, minsan may mga hindi natin makontrol na mga problema sa mga relasyon natin sa katrabaho. Surrender natin kay Lord. By doing that, we are showing to God that we are humble, we are trusting Him. Sickness, mayroon kang karamdaman, yan yung pinakamagandang pagkakataon na lumapit sa Diyos. Dahil siya lang talaga ang makapagpapagaling sa atin. Kausap ko kanina si Brother George. Alam niyo naman yung nangyari sa kanya, pagdasal natin, na yun nga, nagka-problema sa kanyang kidney. Habang kinakausap ko siya, nakikita ko yung kanyang kasiglahan. Sabi ko, kung akong may sakit ng kidney, sabi ko, at ako'y dinadialysis na siguro, baka hindi ganitong aking kasiglahan. Iniisip niya pa rin si Lord. Iniisip niya pa rin yung paano siya maglingkod. Iniisip niya pa rin na kahit hindi siya makapunta sa Japan o sa Pilipinas o sa Europe, sabi niya, pwede naman Brad na online. See? Walang pagbabago. Palagay ko, isang magandang matutunan natin talaga yung isuko ang lahat sa Diyos, yung poverty and spirit. Pangalawang verse, yung blessed are those who hunger and weep. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Ayan. May imbitasyon ng Diyos sa atin na kung tayo ay merong tinatawag na spiritual hunger, gutom tayo doon sa may longingness, merong, ang tawag ba sa Tagalog yung longingness, yung hinahanap mong isang bagay na hindi mo mahanapan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Yung purpose mo sa buhay, yung purpose in life, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano ba yung purpose mo sa buhay. Lagi ang nagtatanong, Lord, ano nga ba? Yung hunger natin, yung hunger natin na pupunaan ng Diyos kung palagi nating idinudulog sa Diyos. Pag tinatanong natin ang Diyos. Diba? Kailangan ko bang gawin ito? Kailangan ko bang pagpumilit ang aking gusto, Lord? Baka naman hindi ayon sa'yo. Then, God will bubusugin tayo. Kayong mga nagugutom, bubusugin ko, sabi niya. At kayong mga tumatangis, magagalak kayo. Ano yung mga tumatangis? Tumatangis tayo sa kung tayo nasasaktan, di ba? Kung tayo ay frustrated sa ating relasyon, kung tayo ay frustrated sa ating pamilya, kung tayo ay frustrated sa ating trabaho, then, ito yung sinasabi niya na pag alam nyo lang ang sikreto at ibigay nyo sa akin, magagalak kayo. Parang sa confession, di ba? Yung confession. Marami nagsasabi, ba't ba ako mangungumpisal? Pwede namang diretso kay Lord. Oo, pwede naman eh. Kaya lang, ang Diyos ba nagsasalita sa atin na, pinapatawad na kita? Oo, ganyan. Hindi wala.
Kung minsan ang puso natin deceitful, yung puso natin assuming, pinatawad na ako ni Lord. Sinabi ko nun sa kanya, pinatawad na ako. Pero iba yung confession, kasi yung confession, pag kinausap ka ng pare, sabi niya, sa binigay ng Diyos sa akin na pagkapala, ikaw ay pinapalaya o pinapatawad ng Diyos. Pinapatawad ko, ganyan. Hindi lang yun ang sasabihin niya. Natanggap na natin yung kapatawaran, maririnig pa natin, wag mo nang gagawin yan. Pag narinig natin yung wag mo nang gagawin yan, ay siguradong maalala mo lagi yung sinabi ng pare. Kasi ganun ako nakalaya sa aking mga ibang mga kasalanan. Nasa confession, pag sinabi ni Father, sabi niya, Allen, Jude, huwag mo nang ulitin yan. Nung sinabi niya sa akin yon, siyempre isang bagay na napakalaging bagay na marinig ko na parang ang Diyos nagsasalita sa akin. Kaya hindi pwede yung diretso ko kay Lord lang na humingi ng tawad. Pero pag after the confession, merong kagalakan. Kasi magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng joy. Kaya tama yung sabi ni Lord, mapalad kayong mga tumatangis ngayon dahil sa iyong mga kasalanan, sapagkat kayo magagalak. Tumatangis ka ba sa pagkawasak na yung sa environment mo, sa magulo ang mundo? May brokenness ngayon ang mundo. Well, ang hamon ng Diyos sa atin, magtiwala sa Diyos. Idulog natin sa Diyos. Dito ngayon sa Amerika, ang problemang number 1, yung mga pinapalayas yung mga immigrant na illegal. Kaya marami kasing pumasok na tumakbo lang, tumakas sa kanilang sa kanilang bayan dahil sa takot, sa pananakit ng ibang kababayan nila, ganyan, o sa iligtas ng kanilang pamilya, kaya sila tumakas di papunta rito. Ngayon, pinapalayas sila. Kaya sabi ni Pope, huwag niyong gawin yan sa kanila. Kawawa naman sila. So, tayo ay yung mga may hunger, may mga pangailangan, dapat aware din tayo. Ano yung magagawa natin? Yan. Huwag nating husgahan yung mga kasama natin kung meron silang mabigat na pinagdadaanan. Blessed are the persecuted. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura. Mapalad tayo kung tayo kinasusuklaman dahil ginagawa natin ang para kay Lord, di ba? And dito nga, uso ngayon yung counterculture na galit sila sa iyo kung hindi ka susunod. Dito sa amin, grabe ang away ngayon ng mga kunwari LGBTQ. Pag nakapagsalita ka, ikaw ay bubusalan pagtungkol sa Diyos. Ibig sabihin, ayaw ka magsalita. Sa trabaho na lang, bawal magsalita tungkol sa Diyos. So, dito ay talagang we need to tumayo sa ating pananampalataya. Kung nakita mong may hindi magandang gawa, korupsyon, itayo natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Huwag tayong bumigay, lalo ang social media, huwag tayong bumigay sa mga lumalabas. Piliin natin yung mga pinapanood natin. Hindi lahat ng pinapanood natin nakakatulong sa ating relasyon sa Diyos. Marami ngayon na ilalayo tayo. Kung hindi tayo mag-ingat, kahit dasal ka ng dasal, kahit na natutunan ko, kahit na ikaw ay basa ng banal na kasulatan, kung hindi ka nag-iingat, tutukain ng sabi nga, ibon at mawawala. Kaya, at dito ngayon ay ang mundo natin ay mas sikat ka kung ikaw ay kilala, di ba? Kung ikaw ay popular, mas tanggap ka. Pag meron kang ginawa na makakasuporta sa mundo, ikaw ay makikilala. Pero kung patungkol sa Diyos,
Wala. Ako, naramdaman ko yan kasi pag patungkol sa salita ng Diyos, wala. O konti lang nakikinig. Dahil para bang boring ang Diyos. Pero kung sa totoo lang, sa aking experience, ang Diyos ang pinakamagandang kayamanan natin na matatagpuan natin. Hindi man tayo siguro yung bilyonaryo o milyonaryo. Pero kung nasa atin ang Diyos, siguradong mararanasan natin ang parang tayo ng pinakamayaman sa mundo dahil nasa atin ang kagalakan, nasa atin ang kapayapaan. So, ang trabaho natin ay to encourage others. Na kaya gaya sa inyo, nandyan ngayon, you're spending your time na makinig. Spending time to pray. Spending time to have relationship sa bawat isa. Which is really, really good. Dahil ito yung magpapatibay sa ating relasyon sa Diyos at makikilala natin ang Diyos. Paglabas natin, ibabahagi natin. Yun ang trabaho natin. To encourage others to do the same. To become an inspiration, sabi nga. At saka, doon sa huling parte ng ating ebanghelyo, sabi niya, woe to you who are rich, full, and comfortable. Aba, sa aba ninyong mayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Ibig sabihin ba ang Diyos ay mas pabor pa siya doon sa mga hindi tumatawa, sa mga gutom? Tawag dito, yung physically, hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Pero spiritually, ito ang paalala ng Diyos sa atin. Kung maalala nyo, last month, di ba, nagkaroon ng napakalaking sunog dito sa amin, sa California. Kung nakita nyo yung mga sunog ng bahay, grabe kasi milyon ang bawat isang bahay. Sa mga mayayaman ang sinunog. Sa mga magagandang lugar. Dito ay, nung nakikita ko, pinapanood ko sa TV, sabi ko, naawa ko sa kanila dahil siyempre, yung iba, maaaring pinaghirapan nila ng ilang taon. Talagang namang pinagtrabahuan, kaya sila nagkaroon ng bahay. Pero it's a reminder to everybody, to all of us, na ang kayamanan ay na dito sa lupa, yung kayamanan ay kung ito lang ating security na inaasahan, kung ito lang yung nagbibigay sa atin ng buhay, ng kagalakan, ay malulungkot tayo. Ang paalala ng Diyos ay we must always rely on God. Siguro, maaaring kinausap niya lahat ng tao dito sa amin. Kinausap niya na ang Diyos ay makapangyarihan, na kahit sa isang iglap pwede niyang bawiin anong meron tayo. So binigyan niya lang ng priority, palala sa atin na dapat ang priority natin sa buhay, ang Diyos. Ang Diyos. So ang tanong, saan natin inilalagak ang ating tiwala at kaligayahan? Kanino? Sa Diyos ba? O sa tao? Sa Diyos ba? O sa mga bagay-bagay sa mundo? Sa Diyos ba yung mga pinanghawakan nating kala natin yun ang magliligtas sa atin? So mga kapatid, ito yung paalala ng Diyos sa atin na without God, we are nothing. So, ang dapat natin gawin ay, yung dapat i-align natin, ang tawag sa alignment. Iugma natin, ihanay natin yung ating buhay sa Diyos. Kung sa English ay aligning our lives with God. Sa paanong paraan natin i-align? Paano natin gagawin? Una, live with kingdom priorities. Unahin natin yung paghari ng Diyos. Unahin natin yung ano ba yung mahalaga kay Lord. Mahalaga sa Kanya yung humility. Mahalaga sa Kanya yung awa.
Mahalaga sa Kanya yung hustisya. Yeah? So kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin, dapat ang buhay natin, nakaayon ba doon? Kasi alam mo naman pag hindi nakaayon, wala kang kapayapaan. Di ba? Lagi kang sinusundan ng Banal na Espiritu Santo. Lagi niyang sinasabi, mag-ayos ka. Ayusin mo yung iniisip mo, ayusin mo yung ginagawa mo. Kasi hindi ang priority natin, we're not living in His kingdom. Pangalawa, para mag-align yung buhay natin kay Lord, ano yun? Yung meron ka, you need to cultivate a heart of dependency, yung dependence sa Kanya. Na laging nagtitiwala sa Diyos. We always depend on God's providence, ganyan. Yung blessing, yung tiwala. Yung weakness natin, kung meron tayong kahinaan, meron akong mga kahinaan na kahit anong gawin ko, hindi ko maayos-ayos. At isa lang sa paraan para maayos ko ay yung magdepende sa Diyos. Magdepende sa Diyos. Alam niyo, sabi nga nila, kung meron ka raw isang ginagawa na gusto mong makalaya at hindi ka makalaya, alam mong gawin mo, mag-fasting ka raw. Which ginagawa ko rin. Ginagawa ko at nagiging effective. Kasi pag nagfa-fasting ka, nakokontrol mo yung sarili mo. Para bang sinasabi mo sa katawan mo, oy, magtigil-tigil ka. Meron kang hangganan. Hindi lahat ng gusto mo ay nasusunod. So, kailangan makontrol natin yung sarili natin. Kailangan sabihin mo sa sarili mo na hindi ikaw lahat lagi nasusunod. Magandang example dyan, pag yung meron tayong sakit na diabetes, di ba? Ang sarap kumain ng matamis. Sarap kumain. Pero kung hindi ka yung tawag dito, hindi ka makatiis na kumain ng matamis. Sabi lang mag-fasting ka. Mag-fasting, huwag kang kakain. Huwag kang kakain ng kahit ano, lalo ng matamis. Pag nagawa mo yon, may control ka na sa buhay mo. May control ka na, pwede mo nang sabihin na, oy katawan, hindi ikaw ang laging nasusunod. Diba? Hindi ikaw. Yeah? Tapos pag may yung iba sa atin mahilig bumili, di ba? Mahilig bumili ng kung ano-ano, hindi naman kailangan. Oh. Pwede kang mag-fasting na fasting, wag bumili. Abstinence. Bakit? May tinamaan ba? May tinamaan. Okay. Anyway, yung tiwala natin sa Diyos ay dapat nandun lagi. Sabi nga ni Cardinal Tagle, we need to have trust in God. Because without trust, we don't have hope. Wala tayong pag-asa. Wala tayong inaasahan. Importante ay tayo magtiwala sa Diyos. So, aligning ourselves to God is really yung ating assignment ngayon. Paglabas natin dyan ay magsimula na tayong mag-isip ano yung i-align ko sa Diyos. Ano yung mga taliwas. Ano yung mga lumalabas dun sa daan ng Diyos. So, a true blessedness comes from aligning our lives with God's values. Living with eternal. Lagi nating iniisip. Alam nyo, lagi kong iniisip. Ewan ko sa inyo. Pero lagi kong iniisip ngayon, paano ba ako makapasok sa langit? Totoo lang. Anong bang gagawin ko para doon sa langit ang aking papasukan? Sa iba natatakot, pero napakagandang goal. Yung goal mo sa buhay, nandito ka pa lang, alam nyo, ilang taon na lang yung buhay natin. Yung natitirang buhay mo, ilalaan mo sa Diyos. Paghahandaan mo yung pagpasok sa langit. Kung sa mga nakaraang panahon ay nagkamali tayo, nagkasala tayo, ano man,
Ngayon na yung time para ayusin ang lahat para doon tayo sa langit pumunta. Hindi, yun ang pinakamagandang goal sa buhay. So, put God first. Trust sa buhay natin. So, ang reflection natin sa pag-uwi natin, ito ang reflection natin. In whom do we put our trust? Kanino ba binibigay yung tiwala mo? Sa Diyos o sa mundo? Nasa atin. Nasa atin ang kasagutan. So, sa mapagpalang araw sa ating lahat at nawa samahan tayo ni Lord sa buong linggo na naman, buong buwan na naman hanggang sa muling pagkikita natin.